Hello guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Grace. Kung makikita nyo naman yung aking outfit ngayon ay pang bukid. Dahil pupunta nga tayo sa aking talungan para mag-harvest nga tayo ng talong. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-harvest ng talong. Ayan, may sako. Diyan natin ilalagay yung mapipitas nating talong. Ayan, medyo maluwang-luwang tong ating harvestin. Nakapag-start na nga kaming mag-harvest ng aking dalaga. So, konti na lang yung harvestin namin, mga half na lang nito. So, ayan, may mga na-harvest na kami doon na nakasako. Ayan, puno na yan ng talong. Tsaka yung nandun sa dulo din, puno na rin yan ng talong. So, dito na lang. And then, mamaya din, mag-harvest din tayo ng upo. So, ayan, simulan na nga natin ang pagpitas ng talong. May gloves din tayo kasi minsan yung ng talong ay may tinik. So, ayan, nakabota din ako para di tayo makatapak ng palaka. Charot. Palaka talaga. Ayan. So, ito, kailangan na nating harvestin. Ang gaganda ng bunga ng aking mga talong. Hindi naman lahat ay maganda. May nag-curve din, meron ding maliliit na kailangan nating tanggalin na kasi hindi na siya yung lalaki. Ayan. Ayan, maliit pa yan, so hindi pa yan pwede. So, kailangan natin, ang kuhanin lang natin ay yung malalaki at saka yung mga hindi na lalaki, like yung mga ganyan, yung nag-letters na. So, hindi na yan sila lalaki man yan sila, pero matigas na lang din sila. So, ayan, kailangan na nating tanggalin. So, ayan nga, mga ka-farmers, napagdesisyonan namin magnanay na kami lang mag-harvest ng aming mga gulay muna kasi sabi ng aking dalaga ay kaya naman daw namin. Kaya ang sabi niya na tayong dalawa na lang mama mag-harvest kasi konti lang naman yung bunga. So, ayan, kami ngang dalawa. Pero nakakapagod din na. Pero okay lang, carry naman. So, ayan mga ka-farmers, kailangan natin takpan yung ating mga ilong ng mass or whatever na mga ganyan. Kasi, pag hindi mo tinakpan yung ang ating mga ilong ay bahing tayo ng bahing kasi yung talong ay maalikabok nga mga ka-farmers, may mga ali-alikabok siya. So ayan, konti pa lang yung karga ng aking sako. Wala pa yung aking dalaga kasi naghatid na ng talong pa. Mamaya ay papakita ko rin siya sa inyo na kaming dalawa lang talaga yung nagha-harvest. Natutuwa kaming mag-harvest kahit na dalawa kami ay hindi namin nararamdaman yung pagod habang nag-harvest kami kasi nagmamaritisan kaming dalawa. Ayan kaming dalawa lang talaga. Saka lang namin mararamdaman yung pagod kapag kayong tapos na kaming mag-harvest. Ayan, ang gaganda ng aming mga talong, 'di ba? Ang kines, kumikintab-kintab pa. So, yan yung class A natin. Yan, mga ganyan. 'di ba? Ang gaganda. Ayun na siya. Nag-start na siyang mag-harvest. Hindi siya naglagay sa kanyang mukha ng damit. Kasi, Makati daw. Tapos, bahing siya ng bahing. So, sige, bahala ka, sabi ko. Ayun, kung makikita nyo nga yung anak ko doon, nagatid na nga ng isang sakong talong. So, ayan yung aking upo. Ay, pipitasan naman natin mamaya. Mamaya na siya. Mahuhuli na siya kasi meron pang isang side ng talong dito. Kailangan din natin harvestin to. Kunti lang naman din to, madali lang matapos to. So, ayan, ituloy na naman natin ng pag-harvest. So, eto na nga ang aming na-harvest, mga ka-farmers. Naka 7 sacks din yata kami. Hindi namin yan binuhat, sinakay namin sa tricycle, 'di ba? Sinakay namin sa tricycle na papunta dito sa bahay kasi medyo malayo din. Hindi naman sa sobrang layo. Dikit lang siya, pero mas madaling isakay namin sa tricycle kasi may isasakay na lahat yan. So, ayan, binubuhos na nga ng aking dalaga yung mga talong na na-harvest namin. Ayan. Medyo marami-rami itong na-harvest namin ngayon. So, classify na nga niya yung talong na na-harvest namin. Ito yung class A. Ayan, ito yung mga class A natin, mga big. Ang kasi dito sa amin, class A, class B, class C. So, ang ibig sabihin, ang nila doon ay yung big, medium, and then yung RR. RR means yung reject na nila. So, ayan. Ito yung mga natin, class A, class B, and C. So, ang laki ng diferensya ng class A, class B, class C.
Kung kung ako lang ang papipiliin, pwede naman bumili tayo ng class B or class C kasi parehas lang din naman sila ng talong. Ang diferensya lang nila yung laki. Yung laki lang ang diferensya nila, pero parehas lang din ng talong. Maging practical laban tayo. Kasi minsan ako talaga, kung wala akong mga tanim na ganyan, yung binibili ko, kung hindi class B, class C. Kasi same lang din naman sila ng lasa. Ano ka man ng class A, class B, class C, same lang sila ng lasa. So ayan, nagpapak na nga ako dyan dahil tapos na rin ako namitas ng upo at saka ng ampalaya. Hindi kasi marunong yung anak ko mag-pack, so ako na lang din yung nag-pack. Siya yung namili ng talong ng class A, nag-classify siya yung nag-classify. So, ganyan yung pagpapak namin, mga ka-farmers. Ang ginagawa namin dyan ay by 10 ang ano niya. So, yung isang plastic, 10 kilos yung nilalagay namin talong. So, kailangan namin hugasan kasi makate and then may putik-putik siya minsan, ganon. Mas madali kasing ipack siya kapag basa at saka mas magi-stay yung freshness ng gulay. Hindi siya malalanta kaagad. So, ayan, kailangan natin basain, nilalagay sa plastic. So, ayan, magpapak muna tayo at saka natin siya titimbangin mamaya ng 10 kilo. So, ang ginagawa namin dyan, pack lang kami ng pack. So, parang tinatansya na namin kung 10 kilos. Kung lumagpas man yan, babawasan namin. Kung kulang naman din, dadagdagan namin. So, pack lang kami ng pack ng ganyan. So, hinihiwalay namin yung big, medium, at saka yung reject. Tsaka yung mga may uod-uod na or may mga butas, hindi na namin isinasama dyan. At hindi rin naman nasasayang kasi pinapakain ko rin sa aking mga alagang manok and then sa mga alaga kong baboy. So walang nasasayang na gulay dito sa farm ni Grace. O, diba? Mindset lang ba? Charot. So, ayan na nga, itutuloy ko nga yung pagpapak. Nakailang plastic na rin ako nyan. Malapit na akong matapos din dyan. So, ayan, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko sa farming. Hindi ko niisip na pagod na ako, hindi. Mas na mararamdaman mo yung saya kapag nakita mo yung mga gulay mo na maraming bunga or kapag nag-harvest ka na, hindi mo mararamdaman yung pagod. So, ayan, nag-i-enjoy lang ako sa pagpapak, ganyan, pag-i-spray or anumang trabaho sa farm. So, ayan, ituloy lang natin kasi marami-rami pa to nga. Ayan. Ganyan lang yung pagpapak. Madali lang naman din. Kailangan mo lang din naman iayos siya ng mabuti para hindi mawasak-wasak. So, ayan na nga mga ka-farmers ang aming na-harvest for today. Ayan yung talong. Ayan, marami din. Of course, nag-harvest din ako ng konting ampalaya. And then, yung upo. So, ang talong na na-harvest namin ay like 80 kilos. And then, yung upo ay naka 89 pieces kami. And then, yung ampalaya ay 12 kilos lang. So, ayan muna ang ating for today's video. Maraming salamat po sa lahat ng nagwa-watch ng aking video. Happy farming everyone and God bless. Thank you so much. Bye!